Ramdam na ang Pasko sa Baguio City. Maliban kasi sa karaniwang malamig na simoy ng hangin doon, nagpailaw na rin ang malaking Christmas tree sa isa sa pinakasikat na destination sa syudad na Camp John Hay. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa City of Pines, Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, gaano ba kalamig dyan? Pops J, malamig ang panahon dito kagaya ng lagi pero mas kakaiba dahil nga paparating na ang Pasko. 34 days na lamang kasi Pops J at darating na muli ang pinakamakinang na araw sa Pilipinas. Kaya naman nagsimula na mapuno ng mga makukulay na palamuti at liwanag ang iba't ibang sulok ng Pilipinas gaya dito sa John Hay Hotels dito sa Baguio City. Mula sa naglalakihang Christmas trees, samut-saring mistletoes, Christmas balls at talang simbolo ng makulay na Paskong Pinoy, nakahanda ng magliwanag ang The John Hay Hotels para sa Magical Sir Christmas na layong magdala ng saya, hiwaga at panibagong pag-asa sa Baguio City. Ayon kay Landco Lifestyle Venture President and COO Erickson Manzano, simula na rin ito ng pagkinang ng Baguio hindi lamang bilang summer capital of the Philippines, kundi bilang Christmas capital ng bansa. Bukod sa giant Christmas trees, mayroon ding Christmas Village Garden at ganon din sa garden wing ng hotel. Dito, pwedeng i-enjoy ang mesmerizing light shows at cirque performances, maging ang bonfire at outdoor movie nights na swak sa ating mga kapatid na naghahanap ng perfect Christmas destination. Sa forest wing naman, matutunghayan ang holiday harmonies at acoustic nights at pwede ring makipag-interact sa elves ni Santa at syempre, hindi mawawala ang tradisyon ng Misa de Gallo at Misa de Año Nuevo. Pops J, alam mo no, tunay nga na it's beginning to look like Christmas. Kung makikita ninyo sa aking likuran, nagsimula na nga ang programa dito at ilang minuto na lamang ay sasagawa na ang pagpapailaw sa Grand Christmas Tree dito sa The John Hay Hotels. Pops J. Ayun, Arles, mukhang blooming ka dyan, ano? Sa mga dekorasyon na nasa likod mo. Okay. Christmas feels na talaga dyan, pero anong makikitang mga maliban dyan sa pailaw, no? Ano pa yung mga pwedeng pasyalan ng mga pamilya dyan? Pops J, dito meron silang Christmas Village, no? Dito lamang sa may kabilang bahagi ng entablado kung saan nga meron dong train at yung gingerbread house kung saan din ay makikita rin yung ilang mga hulma ng mga hayop, no? Pasilip, Arles, yung paligid mo. Pwede naming masilip yan, yung paligid mo, Arles. Walk through. So dito, Pops J, no, kung makikita ninyo, ayan. So simula na nag-ilaw ang mga Christmas tree na mas maliliit dito, pero itong entablado set na, no? Para nga sa paparating na programa maya-maya lamang. Itong bahagi na ito, dito natin, Pops J, makikita yung Christmas Village at ayan nga, medyo nagpaparamdam na ang pagpapailaw dito sa John Hay sa Baguio City at ilang minuto na lamang masasaksihan natin yan. Ganda. Okay, Arles, hanggang anong oras? Anong oras ba ang simula ng pagbukas ng mga pailaw dyan? Pops J, pwede na ngayong araw pwede pa lamang pumunta, no? So far yung mga invited guests kung para nga sa pagpapasa formal, no, ng kanilang opening, so pwede pumunta simula bukas ang ating mga kapatid mula 10 AM hanggang 11 PM at magkakaroon lamang ng entrance fee pero i-announce yan ng hotel sa mga paparating pang-araw. Okay, may bayad din pala, ano? May entrance fee bago ka makapasok at mag-picture ka dyan, ano? Maliban dyan Tama ka dyan, Pops J. Maliban dyan sa Camp John Hay, may iba pa bang ganap dyan sa Baguio City na mala Christmas din ng experience mo? Pops J, nako, itong paparating daw na Pasko, no, inaasahan nga na mas maraming mga turista ang bibisita rito at magbabakasyon, lalo na doon sa may kapitolyo nito, no, sa iba pang bahagi kung saan nga sa Session Road at yung mga night market doon at yung mga kainan na talagang patok na patok nga every holiday season. Ayun, maraming salamat at enjoy ka dyan, Mobile Journal. Arles de los Santos.